10 mga pinakamapanganib na dinosaurs. Ang dinosaur ay mga sinaunang hayop na nabuhay milyon-milyong taon na ang nakalipas. Sila ay mga malalaking reptiles na may iba't ibang laki at hugis. Ngunit sinasabi na nawala sila dahil sa isang malaking sakuna tulad ng pagbagsak ng asteroid. Mayroon din namang iba't ibang uri ng dinosaurs na kung saan ay itinuturing na sobrang mapanganib. Sa palagay mo, paano kaya ang buhay natin kung nag-e-exist pa din sila hanggang ngayon? Kung kaya't sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga nakakatakot na uri ng dinosaurs. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Ankylosaurus. Mahigit 66 million years na ang nakakaraan bago dumating ang giant meteor na nagwakas sa panahon ng mga dinosaur ay namuhay ang isang kakaibang hayop sa North America. Ang Ankylosaurus ay isa sa mga pinakanatatanging dinosaur noong panahon ng Cretaceous. Hindi ito mabilis tumakbo o may matutulis na ngipin, ngunit kilala ito bilang isa sa pinakamapanganib sa mga dinosaur dahil sa kakaibang depensa nito. Ang Ankylosaurus ay isang herbivore, isang hayop na kumakain ng mga halaman. Ngunit hindi tulad ng ibang mga dinosaur na umaasa sa bilis o laki para mabuhay, ito ay nag-evolve upang maging isang walking tank. Ang katawan nito ay nababalutan ng makakapal na bony plates o armor na parang kalasag na nagbibigay ng proteksyon mula sa mga mandaragit. Ang ulo nito ay natatakpan din ng makakapal na buto na parang helmet. Ang pinakakilala sa lahat ng bahagi ng katawan nito ay ang buntot na may mabigat na pamukpok na kayang durugin ng mga buto ng sinumang kalaban. Nanirahan naman ng Ankylosaurus sa mga lugar na ngayon ay kilala bilang Montana, Wyoming at Alberta sa Canada. Noong panahon nila, ang mga lugar na ito ay punong-puno ng mga kagubatan at bakawan. Maraming mapanganib na carnivore ang naninirahan din sa mga lugar na ito, tulad ng Tyrannosaurus Rex. Ngunit kahit nasa paligid ang mga malalaking predator ay nanatiling ligtas ang Ankylosaurus dahil sa lakas ng proteksyon nito. Samantala, ang kaligtasan ng Ankylosaurus ay nakasalalay sa 3 bagay. Una, ang armor nito ay napakatibay at halos imposibleng mabutas ng kahit pinakamalakas na pagkagat ng mga predator. Pangalawa, ang buntot nitong may pamukpok ay isang malakas na sandata. Isang hampas lamang nito ay maaaring makabasag ng binti ng kahit pinakamabangis na dinosaur. Panghuli, ang Ankylosaurus ay maingat sa pagpili ng lugar kung saan ito naninirahan. Madalas itong magtago sa mga masusukal na lugar na mahirap pasukin ng mga predator. At noong panahon ng late Cretaceous, ang mundo ng mga dinosaur ay puno ng tensyon. Number 2. Allosaurus. Sa panahon ng Jurassic, humigit kumulang 155 hanggang 145 million years na ang nakakalipas, ay isang nilalang ang naghari sa lupa bilang isa sa pinakamapanganib na mandaragit. Siya ang Allosaurus, isang malaki, mabilis at matalinong dinosaur na nagdala ng takot sa bawat nilalang na kanyang makasalubong. Ang pangalan niya na nangangahulugang ibang buto ay galing sa kakaibang istruktura ng kanyang mga buto na natuklasan noong 19th century. Ngayon ay kinikilala siya bilang isa sa pinaka-iconic at mapanganib na dinosaur sa kasaysayan. Samantala, ang mundo ng Allosaurus ay ibang-iba sa ating panahon. Ang mga lugar na kilala natin bilang North America, Europe at Africa ay bahagi ng isang tropical planet na puno ng makapal na kagubatan, malalawak na damuhan at mga ilog. Ang karamihan ng mga fossil ng Allosaurus ay natagpuan sa Morrison Formation sa North America, isang lugar na sagana sa bangkay ng iba't ibang dinosaur. Sa kapaligirang ito, ang mga higanteng hayop tulad ng Diplodocus at Stegosaurus ang pangunahing pagkain ng mga predator tulad ng Allosaurus. Gayun din, ang Allosaurus ay isang malaki ngunit mabilis na dinosaur. Umaabot ang kanyang haba mula 8 hanggang 12 meters na halos kasing haba ng 2 bus at tumitimbang din siya ng 2 tons, katumbas ng bigat ng isang elepante. Ang kanyang jaw ay puno ng mahahaba at matutulis na ngipin na parang kutsilyo na ginagamit niya upang punitin ang laman ng kanyang mga biktima. Bagamat mas maliit siya kaysa sa mas sikat na Tyrannosaurus Rex, ang Allosaurus ay may natatanging kakayahan. Mas mabilis siyang kumilos at mas matalino sa kanyang pangangaso. Dagdag pa rito, ang Allosaurus ay isang carnivore o kumakain ng karne. Siya ang itinuturing na apex predator sa kanyang panahon at nangangahulugan na wala siyang natural na kaaway. Nangangaso siya ng malalaking hayop tulad ng Stegosaurus na may matalas na buntot bilang depensa at ang napakalaking Diplodocus na halos doble ang haba kaysa sa kanya. May mga teorya na ang Allosaurus ay maaaring nangangaso ng grupo o mag-isa depende sa laki ng biktima.
Kung malaki ang kanyang target tulad ng Diplodocus ay maaaring tulungan siya ng ibang Allosaurus. Sa ganitong paraan ay nagiging mas madali ang pabagsakin ng mga higante. Number 3. Pentaceratops. Noong nakaraan sa panahon ng mga dinosaur, ang Pentaceratops ay isa sa mga nilalang na namuhay sa malawak na kapatagan ng North America. Kahit isa itong herbivore ay kilala ito bilang isa sa pinakamapanganib na dinosaur sa kanyang panahon. Ang laki, lakas at matitibay nitong sungay ay nagsilbing sandata laban sa mga mandaragit. Ang Pentaceratops ay nangangahulugang 5 may sungay na muka. Meron itong 5 protuberance sa ulo, 2 sa itaas ng mga mata, 1 sa ibabaw ng ilong at 2 sa gilid ng skull. Ngunit ang pinakakapansin-pansin dito ay ang malaking frill o butong kalasag sa likod ng ulo nito na nagsisilbing proteksyon laban sa mga kalaban. Umaabot ito ng hanggang 8 meters ang haba at tumitimbang ng 5 tonelada. Isa itong tunay na giant dinosaur. Nabuhay ang Pentaceratops noong huling bahagi ng Cretaceous period. Humigit kumulang 75 million years na ang nakalilipas. Natagpuan ang mga bangkay nito sa New Mexico, partikular sa mga lugar na tinatawag na Fruitland Formation at Kirtland Formation. Noon ang rehiyon na ito ay isang tropical forest na puno ng mga halaman. At kahit hindi ito kumakain ng karne, ay mapanganib pa rin ang Pentaceratops. Ang 2 matulis na sungay sa ibabaw ng mga mata nito ay umaabot ng 1 metro at kayang tumusok ng balat ng kahit malalaking mandaragit. Ang malaking frill nito ay nagpoprotekta sa leeg laban sa mga kagat. Kapag inaatake ay kaya rin nitong bumuo ng defensive formation kasama ang grupo nito kung saan ang mga sungay ng bawat isa ay nakaharap sa labas upang pigilan ang anumang umaataking hayop. Gayun din may isang fossil na natagpuan na nagpapakita ng labanan na naganap sa pagitan ng isang Pentaceratops at isang mas malaking mandaragit na posibleng isang Daspletosaurus. Sa laban na ito ay nasugatan ng predator matapos matamaan ng sungay ng Pentaceratops. Bagamat sugatan rin ng herbivore ay ipinakita nito na kahit hindi ito isang carnivore ay kaya nitong ipaglaban ng sarili. Karagdagan pa, malaki rin ang papel ng Pentaceratops sa kapaligiran noong panahon na yon. Ang pagkain nito ng maraming halaman ay nakatulong upang maiwasan ang sobrang dami ng vegetation na maaring makapinsala sa balanse ng ecosystem. Number 4. Carnotaurus. Mahigit 70 million years na ang nakalilipas. Sa panahon ng late Cretaceous ay naglalakad sa lupain ng South America ang isang kakaibang nilalang. Siya ay hindi lang basta isang dinosaur dahil siya ay isang mabagsik na mga ngaso na nagdala ng takot sa kanyang mga biktima. Ang kanyang pangalan ay Carnotaurus na nangangahulugang bull lizard dahil sa malatoro niyang sungay. Sa kanyang panahon siya ang isa sa pinakamapanganib na predator sa mundo. Ang Carnotaurus ay nanirahan sa malalawak na kapatagan at kagubatan ng ngayon ay Argentina. At noong 1984 ay natagpuan ni Jose Bonaparte, isang kilalang paleontologist, ang halos kumpletong fossil niya. Ang natuklasang ito ay napakahalaga dahil nagbibigay ito ng malinaw na larawan kung paano siya namuhay at naging isa sa mga pinakakakaibang dinosaur sa kasaysayan. Samantala, kapansin-pansin din ang kakaibang anyo ng Carnotaurus. Mayroon siyang 2 sungay sa ulo na ginamit niya, hindi lamang para sa laban, kundi marahil upang takutin ang kanyang mga kalaban. Ang kanyang katawan ay payat at mahaba, perfect para sa mabilisang pagtakbo, habang ang kanyang balat naman ay natatakpan ng makakapal na kaliskis na parang armor. Pero ang pinaka nakakatakot sa kanya ay ang kanyang jaw. Ang mga ngipin niya ay matatalim na parang kutsilyo at ang kanyang panga ay kayang bumitaw ng isang napakalakas na kagat. Ang kanyang mga braso na halos hindi na magamit dahil sa liit ay hindi na mahalaga. Gayun din, ang Carnotaurus ay hindi lang nakakatakot sa itsura dahil isa rin siyang mabilis na mga ngaso. Kaya niyang tumakbo ng 30 hanggang 40 kilometers per hour na nagbibigay sa kanya ng malaking advantage sa paghuli ng biktima. Ang kanyang bilis ay naging sandata niya laban sa mas maliliit na hayop tulad ng mga hadrosaur na hindi kayang tumakbo ng kasing bilis niya. Kapag nakuha niya ang kanyang biktima ay ginagamit niya ang kanyang malakas na panga para kagatin ito ng matindi, sabay iniikot ang kanyang ulo para wasakin ang laman. Ang ganitong style ng pag-atake ay brutal ngunit epektibo. Number 5. Velociraptor.
Ang Velociraptor ay isa sa mga pinakakilalang dinosaur sa kasaysayan. Nabuhay ito mahigit 75 million years na ang nakalipas sa panahon kung kailan ang mundo ay pinamumugaran ng mga dinosaur. Ang pangalan nito ay nangangahulugang mabilis na magnanakaw at kilala ito bilang isa sa mga pinakamapanganib na mandaragit. Sa kabila ng maliit nitong sukat, ang Velociraptor ay isang matalino at mabilis na nilalang na naging isa sa mga nangungunang mga ngaso noong panahong iyon. Ang Velociraptor ay may habang halos 1.8 meters, taas na kalahating metro at timbang na 15 hanggang 20 kilograms, halos kasing laki ng isang maliit na aso. Sa kabila ng kanilang maliit na laki ay may matalas silang nails sa paa na hugis sickle. Ginagamit nila ang nail na ito sa pag-atake, pagkalmot at pagpatay sa kanilang biktima. Bukod pa rito, natuklasan na may balahibo ang Velociraptor. Bagamat hindi sila marunong lumipad, malamang na ang balahibong ito ay tumutulong sa kanila na manatiling mainit o ginagamit sa pagpapakita ng lakas sa kanilang kapwa. Bukod dito, nanirahan ang mga Velociraptor sa tuyong disyerto tulad ng Gobi Desert sa Mongolia at China. Ang kanilang mga fossil ay unang natuklasan noong 1923 ng mga mananaliksik mula sa American Museum of Natural History. Ang lugar kung saan natagpuan ang kanilang bangkay ay may kakaunting tubig at pagkain, kung kaya't kinakailangan nilang maging mabilis, maingat at mahusay sa pangangaso upang mabuhay. Subalit, isa sa mga pinakakilalang kwento tungkol sa Velociraptor ay ang natuklasang fossil kung saan ito ay nakikipaglaban sa isang Protoceratops. Sa labanang ito, ang Velociraptor ay nakabaon ng kuko sa leeg ng Protoceratops habang ang huli naman ay nakakapit sa braso ng Velociraptor. Pareho silang namatay sa gitna ng labanan, posibleng dahil natabunan sila ng buhangin o lupa. Ang eksenang ito ay nagpapakita kung gaano katapang at kahusay ang Velociraptor kahit na mas malaki ang kalaban. Bagamat maliit, ang Velociraptor ay itinuturing na napakadelikado. Number 6. Utahraptor. Ang Utahraptor ay isang malaking dinosaur na nabuhay mahigit 125 million years na ang nakaraan. Natagpuan ang mga fossil nito sa estado ng Utah, kaya ito tinawag na Utahraptor. Ang salitang raptor ay nangangahulugang mandaragit na akmang-akma sa kanyang malupit na katangian bilang isang makapangyarihang hunter noong sinaunang panahon. Gayun din naman, ang Utahraptor ay isa sa mga dromaeosaurid o mga raptor na isang uri ng theropod dinosaur na kilala sa bilis, katalinuhan at talas ng mga sandata. Ang Utahraptor ay mas malaki kaysa sa Velociraptor na madalas na nakikita sa mga pelikula. Umaabot ito ng hanggang 7 meters ang haba at may bigat na halos 500 kilograms. Ang Utahraptor ay may matatalim na ngipin, matutulis na kuko sa mga kamay, at ang pinakakilalang sandata nito ay ang isang malaki at matulis na claw sa bawat paa na halos 22 centimeters ang haba. Ginagamit ang claw na ito para sunggaban at laslasin ng biktima, kung kaya't napakadelikado nitong kalaban. Samantala, unang natuklasan ng mga fossil ng Utahraptor noong 1975, ngunit noong 1991 lamang ito tuluyang naiintindihan matapos makahanap ng mas kumpletong mga buto. Ang paleontologist na si James Kirkland at ang kanyang team ang nakadiskubre ng mga mahalagang fossil nito. Bukod pa rito, ang Utahraptor ay itinuturing din na isa sa mga pinakadelikadong dinosaur dahil sa lakas nito at talas ng mga sandata. Kapag nagtutulungan ay kaya nilang pabagsakin ng mas malalaking hayop tulad ng iguanodon na isang dambuhalang dinosaur na kumakain ng halaman. Dagdag pa rito, ang Utahraptor ay kilala rin sa bilis at liksi nito na nagbibigay ng malaking kalamangan sa paghabol sa biktima. Ang matatalim nitong claws sa paa ay ginagamit para sugatan ng kalaban habang ang matalim na ngipin nito ang tumutulong upang tapusin ang laban. Kaugnay nito, noong early Cretaceous period, ang kagubatan ay puno ng buhay. Sa ilalim ng makakapal na punong kahoy ay may isang grupo ng Utahraptor ang tahimik na gumagalaw. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa isang malaking iguanodon na abala sa pagkain ng mga dahon malapit sa isang ilog. Dahan-dahan silang lumapit nang hindi gumagawa ng ingay. Sa isang saglit ay sumugod ang isa habang ang iba ay umatake mula sa gilid. Ginamit nila ang kanilang matutulis na claw para patigilin ang paggalaw ng iguanodon. Number 7. Tyrannosaurus. Milyon-milyong taon na ang nakalilipas ay may isang nilalang na namuhay sa mundo at naging simbolo ng lakas at takot. Ito ang Tyrannosaurus Rex o mas kilala bilang T-Rex, ang itinuturing na hari ng mga dinosaur. Ang T-Rex ay nanirahan sa mga lugar na ngayon ay kilala bilang North America, partikular sa mga rehiyon ng Montana, South Dakota at Canada.
Noong panahon nito, ang mga lugar na ito ay may malalawak na kagubatan, ilog at damuhan. Doon naghari ang T-Rex bilang isang makapangyarihang mandaragit. Samantala, ang T-Rex ay sobrang laki. Ang taas nito ay umaabot ng 12 feet at ang haba nito ay hanggang 40 feet na, kasing haba ng isang bus. Ang timbang naman nito ay umaabot ng nasa 9,000 hanggang 15,000 kilograms. Ang ulo nito ay napakalaki at puno ng matutulis na ngipin na umaabot ng 30 centimeters, ang haba na halos kasing laki ng isang kutsilyo. Ang mga ngiping ito ay ginawa para sa pagdurog ng buto at paghiwa ng laman ng biktima nito. Gayun din naman, ang T-Rex ay isa sa pinakamalakas na mandaragit sa kasaysayan. Ang kagat nito ay napakalakas na kayang durugin ng kahit matitigas na buto. Malakas din ang pang-amoy nito kaya madali nitong natutunton ng mga hayop o kahit ang mga bangkay na pwede nitong kainin. Bagamat isa itong mahusay na mga ngaso, ay naniniwala rin ang mga eksperto na kumakain ito ng patay na hayop. Sa ganitong paraan ay natutulungan nito ang kalikasan na linisin ang paligid mula sa mga patay na katawan. Karagdagan pa dito, ang T-Rex ay nanirahan kasama ang iba't ibang uri ng dinosaur tulad ng Triceratops, Hadrosaurus at Ankylosaurus. Ang mga herbivore na ito ang madalas na nabibiktima ng T-Rex. Ginagamit nito ang lakas at bilis para habulin ang malalaking dinosaur at pabagsakin ang mga ito. Bagamat malakas ang T-Rex, ay hindi ito nakaligtas sa matinding pagbabagong naganap sa mundo. Kaugnay nito, mga 66 million years na ang nakaraan, ay isang higanteng asteroid ang tumama sa Yucatan Peninsula, Mexico. Ang epekto nito ay nagdulot ng malalaking sunog, lindol at ash cloud na bumalot sa mundo. Dahil dito ay maraming halaman ang nawala. Sa kawalan ng pagkain ay unti-unting nawala ang T-Rex kasama ng iba pang dinosaur. Number 8, Carcharodontosaurus. Mahigit 90 million years na ang nakalilipas sa panahon ng Cretaceous ay nabuhay ang Carcharodontosaurus sa tuyong mga kapatagan ng North Africa. Isa itong napakalaking dinosaur na kinatatakutan sa buong teritoryo nito. Ang pangalan nito na nangangahulugang butcher lizard ay nagmula sa matatalim na ngipin nito na parang kutsilyo. Isa itong halimaw na kayang talunin kahit na ang pinakamalaking dinosaur sa kanyang panahon. Samantala noong 1924 ay natuklasan ang mga unang fossil ng Carcharodontosaurus sa Sahara Desert ng French scientist na si Charles de Perret. Sa una ay ngipin lamang ang nakita, kung kaya't hindi pa ganap na nauunawaan ang kabuuan nito. Pagkatapos ng ilang taon, noong 1931 ay mas marami pang fossil ang natuklasan ng German paleontologist na si Ernst Stromer, kabilang ang bahagi ng bungo at panga. Ngunit isang trahedya ang sumapit sa mga fossils nito nang masira ang mga ito sa pambobomba ng Allied Forces sa Munich Museum noong World War II. Matapos nito ay muli itong natuklasan sa mas kumpletong anyo noong 1990s. Dagdag pa rito, ang Carcharodontosaurus ay isa rin sa pinakamalalaking carnivorous dinosaur. Ang haba nito ay tinatayang umaabot ng 12 hanggang 14 meters na halos kasing haba ng isang school bus at may timbang na 6 hanggang 8 tons na kasing bigat ng 5 SUV. Ang ulo nito ay napakalaki na mahigit 1.6 meters ang haba at puno ng matatalim na ngipin na kayang pumira-piraso ng laman ng mga biktima. Ang katawan nito ay matipuno at balanse na may mahabang buntot na tumutulong sa kanyang bilis at lakas. Bagamat malaki ito, ay kayang-kaya nitong kumilos ng mabilis para sa pangangaso. Ang North Africa noong Cretaceous ay isang mapanganib na lugar. May mga ilog, tuyong kapatagan at makakapal na kagubatan. Kasama niya rito ang iba pang higanting dinosaur tulad ng Spinosaurus, ang pinakamalaking carnivorous dinosaur na kilala, at ang Sarcosuchus na isang dambuhalang buwaya na maaaring umabot sa 12 meters ang haba. Ang Carcharodontosaurus ay kailangang makipagkumpetensya sa mga ito para sa pagkain at teritoryo. Ang mga biktima nito ay mga dambuhalang sauropod tulad ng Paralititan na isang napakalaking herbivorous dinosaur, pati na rin ang mas maliliit na hayop sa paligid. Number 9, Gigantosaurus. Halos 97 million years na ang nakalipas sa malawak na kapatagan ng South America ay nanirahan ng isa sa pinakamapanganib na dinosaur sa kasaysayan, ang Gigantosaurus carolini. Isa itong malaki at mabangis na hayop na nangingibabaw sa kanyang panahon bilang isang natatanging mandaragit. Ang Gigantosaurus ay isang napakalaking dinosaur na kumakain ng karne. Ang haba nito ay umaabot sa 12 hanggang 14 meters, na halos kasing haba ng isang bus, at ang timbang nito ay nasa 8 tons, na kasing bigat ng 5 kotse. Ang ulo nito ay napakalaki
na halos 1.6 meters ang haba na puno ng matatalas na ngipin na parang mga kutsilyo. Samantala natuklasan ang mga buto nito noong 1993 sa Argentina ng isang amateur paleontologist na si Ruben Carolini. Mula sa mga fossil ay nalaman ng mga eksperto na isa itong napakalakas na nilalang na kayang maghari sa isang kapaligirang puno ng mga dambuhalang hayop. Ang Gigantosaurus ay nabuhay sa South America noong panahon ng Cretaceous. Ang lugar na ito noon ay puno ng malawak na damuhan, malalaking kagubatan at ilog. Dito matatagpuan ang mga dambuhalang dinosaur tulad ng Argentinosaurus na isa sa pinakamalalaking hayop na nabuhay sa mundo. Ang Argentinosaurus ang posibleng pangunahing pagkain ng Gigantosaurus, kaya ang lugar na ito ay puno ng laban para sa pagkain at kaligtasan. Subalit ang Gigantosaurus ay hindi lang malaki kundi sobrang lakas din. Ang mga panga nito ay napakalakas at ang mga ngipin nito ay kayang tumagos at pumutol ng laman at buto. Ang katawan nito ay dinisenyo para sa pangangaso. Ang malalakas nitong binti ay nagbibigay ng bilis at tibay, habang ang haba ng mga braso nito ay sapat upang mabilis na makontrol ang biktima nito. Bagamat ang Gigantosaurus ang pinakamalaki at pinakamatibay sa panahong iyon, ay hindi ibig sabihin na wala itong kalaban. Mayroon ding mga Maposaurus na isang mas maliit ngunit mas mabilis na dinosaur na kayang makipagkumpetensya para sa pagkain. Number 10, Spinosaurus. 95 million years na ang nakalilipas sa hilagang bahagi ng Africa ay nabuhay ang isang dinosaur na tinatawag na Spinosaurus aegyptiacus. Ito ang itinuturing na pinakamalaking carnivorous dinosaur na natuklasan na mas malaki pa kaysa sa Tyrannosaurus rex. Samantala unang nadiskubre ang Spinosaurus noong 1912 sa disyerto ng Egypt ng isang German paleontologist na si Ernst Stromer. Natagpuan niya ang mga fossil na kakaiba na may mahabang panga, matutulis na ngipin at mga buto sa gulugod. Noong 1915 ay inilathala ni Stromer ang kanyang pag-aaral tungkol sa dinosaur na ito. Ngunit noong World War II ay nawasak ang mga fossil ng mabomba ang museum kung saan ito nakatago. Gayun din, ang Spinosaurus ay natatangi sa mga dinosaur dahil kaya nitong mabuhay sa tubig at sa lupa. Ang katawan nito ay mahaba, may maikling binti at ang mga paa nito ay parang ginawa para sa paglangoy. Ang buntot nito ay makapal at malakas kaya kaya nitong gumalaw sa tubig na parang isang buwaya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay natuklasan ng mga scientists ang isang dinosaur na kayang lumangoy at manghuli ng pagkain sa tubig. Kaugnay nito ay napakalaki ng Spinosaurus na umaabot sa 50 feet ang haba at maaaring tumimbang ng 7 hanggang 20 tons. Ang jaw nito ay punong-puno ng matulis na ngipin na perfect para makahuli ng malalaking isda. Mayroon din itong matatalim na claw sa braso na maaaring gamitin para umatake o manghuli. Itinuturing ang Spinosaurus na isa sa pinakamapanganib dahil sa combination ng laki, lakas at kakayahan nitong mag-adapt sa dalawang mundo, ang tubig at lupa. Ang karaniwang pagkain nito ay ang malalaking isda tulad ng sawfish at coelacanth, ngunit maaari rin itong makapanghuli ng iba pang hayop.